Okay, hanap nyo ba ay mala futuristic na motor? Yung bang aggressive ang stance niya? At transformer ang dating? Then may powerful fuel-injected engine? Malamang isa na po itong Yamaha TFX 150 sa mapagpipilian natin. 3, 2, 1, go! Okay, bakit nga ba TFX? Ano nga bang meaning yung acronym na TFX? Okay, ayon sa ating sa research kay paring Google, ang TFX po ay yung The First Experience. Dapat ata TFP, ano po? Pero anyway, ang pagkakaintindi ko po dyan, maka-experience tayo gumamit ng sport bike na mabangis, aggressive, at mysterious looking. Pero syempre, dapat ang mabangis ang itsura lang, itong motorsiklo natin, hindi tayo, di ba? Dapat tayong mga riders humble lang. Okay, very appealing at muscular po ang kanyang design na pwede hong pantapat sa Benelli 180S at sa Suzuki Gixxer 150. Okay, bali ito lang po ang available na kulay sa ngayon po dito sa Unimar. Bali nilapitan po natin, may pagka-glossy green ang kanyang kulay. Okay, yung mga naunang lumabas po dito ay matte series, yun, dun po maraming available na kulay. Pero ito po ngayon 2023, ito lang po ang kanilang available, itong glossy green. Okay, umpisahan natin po ang masusing pag-analyze dito sa TFX. So ito, unahin natin yung kanyang headlight. So mapapansin nyo po, dalawa ang kanyang headlight, kumbaga. So isa po dito yung high beam at low beam. Mamaya malaman natin na ilalagay po yung battery. So ito, ang kagandahan po dito, full LED na po siya. Ano nga po bang advantage ng full LED? Although maliit pong tignan ng kanyang headlight, pero pag naka-LED po tayo ay advantage po talaga dahil kulay white po, mas maliwanag po yon at mas natural at accurate yung ating makikitang object, lalo na yung mga nasasalubong natin, ma-identify natin yung tamang kulay niya. Hindi katulad po kapag yellowish, medyo nababago po ang kulay By the way, ano nga po bang meaning ng LED? Ito po yung light emitting diode. Ayan, mayroon tayong konting trivia. Pero pagdating po sa kanyang turn indicator, halogen bulb pa rin po ang kanyang mga ilaw. Pero okay naman po, lalo na yung kanyang pwesto dahil mataas po. Kagaya ng mga naunang nasabi ko po, mas maganda po itong mataas ang kanyang signal light. Makikita po ng riders kung nakaliko siya, nakaturn siya ng kanan o kaliwa. Kasi kadalasan nga po, nalilimutan natin yung turning signal na yan Minsan kakaliwa tayo pero naka-turn right. Kaya nalilimutan patayin. Kala ng mga nasa likod natin liliko tayo, pala hindi. Kaya yun, pag-iingatan po natin yun at malakas po maka-aksidente pag ganung sitwasyon. Then i-check po natin yung kanyang tail light o yung kanyang stop light. Obviously, LED rin po ang kanyang tail light. Pero ang kanyang pong turn indicator, so ito parehas po sa harapan, dito po sa likod halogen bulb pa rin po ang ginamit. Okay, pasalamat muna tayo kay manager. Sir, thank you sa pag-assist. Maganda po itong inyong unit na available ngayon Tapos kay Sir Felix, salamat din sa pag-assist. Nilalagyan po niya ng battery para ma-witness natin yung kanyang mga LED na ilaw. Okay, isunod po natin yung kanyang front suspension. Naka-inverted telescopic fork po ang kanyang front suspension. So for better traction and handling, malaking tulong po itong gantong inverted na front suspension. Then sa front suspension travel, nasa 120mm ang kanyang sukat. Then i-check natin yung kanyang rear suspension. Bali naka-link type monocross suspension po dito sa kanyang likuran. Na may sukat po na 110mm ang kanyang rear suspension travel. Then pagdating po sa kanyang braking system, pareho pong naka single hydraulic disc ang kanyang front at rear brake. Yun nga lang po, wala siyang ABS at CBS, yung anti-lock braking system at combi braking system. So iingat na lang po tayo sa paggamit ng brakes natin dahil wala nga po yung additional features na mga nasabi ko. Then sa gulong po niya, meron pong sukat dito sa harap na 110 by 70 by 17.
So made in Indonesia po itong leading brand na IRC na tubeless na rin po. Then ang kanya naman pong mugs ay naka-glossy black po ang kulay. Very unique din po ang kanyang design. Makita niyo naman po ito. Makita natin yung pinaka-axle niya sa loob. Then 130 by 70 by 70 naman po ang kanyang sukat dito sa rear tire. Okay, isa po sa nakaagaw ng ating pansin ay yung kanyang sculpted design na fuel tank. Okay, ang laki po nito sa harapan. Macho-macho ang kanyang dating. So meron po itong fuel capacity na 10.2 liters. Then sa research natin, kumukonsumo po siya ng 40 to 45 kilometers per 1 liter. Then ang kanya naman pong top speed ay maabot po ng 122 kilometers per hour. Then ang nagustuhan ko po rito, within 16 to 17 seconds, kaya niya pong abutin ng 100 kilometers per hour. Okay, ito na. Tapos na ma-install yung battery. So, check natin. Although maliit lang po yung kanyang digital console. So, tingnan natin ang kanyang ilaw. Ayan, all digital naman. Okay, dito po makikita natin, siyempre, dito sa dulong kanan, yung kanyang fuel indicator or fuel gauge, then yung kanyang speedometer, then yung kanyang pong odometer. Bali inverted po yung kanyang screen. Bali ang naka-highlights po ay yung mga details. Then yung kanyang background, yun po ang medyo bluish or darker. Okay, bali hindi po magpa-function yung kanyang mga ilaw dahil nga po walang gas po eh. Hindi tayo makakapag-start engine. So to check na lang po natin yung kanyang mga turning signal. Okay. Then dito po yung kanyang passing light. Ito po. So ito po yung nagbi-blink itong itaas na to pag tayo magpa-passing light. Then kagaya na sabi ko kanina, dito po sa baba ang pinaka-low beam niya at high beam dito sa taas. Okay, ang final drive po niya ay chain. Then meron po siyang 6-speed transmission. 1 down, 5 up. Okay, ito pong nagustuhan ko rito kay TFX. Mataas po ang kanyang ground clearance. Nasa 165 mm po. So pwede natin itong isabak sa baha. Pero syempre, yung hanggang ano lang siguro, kalahati ng gulong para hindi naman mabasa ng gusto yung ating engine. Okay, sakyan na natin. At nakita ko po yung kanyang seat height ay nasa 805 mm po. So medyo mataas po siya. So siguro ang solution po rito ay papalit tayo ng pinaka-upuan niya. Yung talagang flat na lang halos para mababa po ha. So tayo po ay 5'8". Sasakay tayo. Ayan, medyo naka-tiptoe po tayo. Kasi nga po ay 805 mm ang kanyang seat height. So ayun, may solution pa naman. Pwede natin ito babaan. Okay, ito naka side stand naman tayo eh. Kaya okay lang. So ito, medyo malapad po yung kanyang naked handlebar na may hirapan tayo sigurado dito sa traffic. Pero syempre, magaan naman siya. Nasa ano lang ho eh, 135 kilograms ang kanyang bigat. Wala pong ano yun ha. Walang langis, walang gas. So estimate natin mga aabot ito ng 140 kilograms pag meron na pong karga. Okay, sige. Sa turning radius niya, okay po. Malayo po sa ating tuhod o sa hita. Kaya walang problema sa ating pagliko-liko. Hindi tayo mabubuwal basta-basta. Okay. Good points to para kay TFX. Okay, sa button niya, dito po sa left side, nandito po ang high beam, low beam, left and right turn. Then yung horn. Oh, ayun, malakas po ang horn niya. Sorry. Nagulat si Ma'am. Sorry po, nagbablog. Nagulat. Kaya sa po, tetesting ko po. Ready lang po. Ayun, lakas po ng kanyang horn. No problem. Nagulat tuloy yung mga customer. So dito po sa kanan, nandito naman po ang kill switch niya. So in case na tayo mag-i-start, kala ko nakabukod po yung kanyang push button. So ito rin po pala, kasama na po dito sa kill switch. Ibibihitin lang po natin pababa. Ayun po, wala lang pong gas eh. Ayun, mag-i-start na po siya. Then medyo komportable ako dito sa likuran. Kasi halimbawang tayo medyo uunat, mayroong isang stopper. Ito, dahil mataas nga po yung kanyang rear pa slant siya. Ayan o, pataas diba? Ito sasaluhin yung ating
likuran dito pag tayo yung nangangalay ng konti. Okay, napansin ko lang sa kanyang exhaust pipes. Medyo payat po pero mahaba po siya. So ito, no problem naman tayo sa kanyang emission. Gawa ng Euro 3 compliant na po ang TFX. So yun po, hindi dapat mawala itong kanyang tire hugger. Dahil sigurado, maliligo tayo ng putik pag wala po ito. So siguro mas maganda po, siguro hindi na, okay na to. Hindi na natin papalitan yung stock kasi napag-aralan na naman siguro na makokontrol niya yung massive na talsik ng putik. Then meron po siyang 0.95 liters o almost 1 liter na engine oil capacity. So ito po, naka 4 valve na, fuel injected, at liquid cooled ang ating TFX. Okay, ito na ang pinaka-importante sa lahat, siyempre yung kanyang price. Okay, ito pong TFX 150 ay nagkakahalaga po sa cash price ng 142,900. So sa installment po, malaki po ang hinihingin down payment sa kanya dahil medyo high profile na rin po itong motorsiklo. Nasa 30,000 po ang kanyang down payment. Then sa isang taon po, 12,669. Sa dalawang taon, 7,924. At sa tatlong taon naman, ang pinakamatagal po ay 6,342. So ito po ang kanyang previous requirements. Then mga rebate, ayan, medyo pag-aralan nyo na lang po. Yeah.